bakit tayo naririto at nagpapatuloy. Amen? Amen. Minsan mga kapatid, tanungin ko kayo, you have been in the situation na para bang ang buhay mo ay napaka-unfair. No? Lord, bakit ganun? Akala ko pag nakapag-Japan ako, makakapagpundar ako ng bahay. Or ng pangarap kong sasakyan. Or ng pangarap kong business. Pero bakit ganun? Pagpunta ko dito ng Japan, akala ko limpak-limpak ang aking matatanggap. Limpak na limpak na resibo. Bigyan ka pala ng limpak-limpak na resibo, limpak-limpak na trabaho. Amen. No, mga kapatid? Lord, bakit ganun? Bakit sila ganito ang sitwasyon? Hindi naman sila naglilingkod. Pero pinagpapala sila. True. No? Ako maglilingkod, ako yung hirap na hirap. Nagtitiis sa kalagayan ng buhay kong ito. Nasaan ang hustisya? Nasaan ang hustisya? Ito mga kapatid ito. Minsan, napapatanong ka sa Panginoon, no? Bakit napaka-unfair? Lord, bakit ganun? Gusto ko lang naman manatili dito sa Japan para maka-extend yung aking visa, pero bakit pagdadaanan ko pa ito? Bakit kailangan ko pang pagtiisan? No? Minsan papagalitan ka, minsan namumura ka mga kapatid, pero no? Minsan napapa-question ka sa Panginoon, bakit nangyayari ang lahat ng bagay na ito? No? Bakit nga ba? Tanongin niyo yung sarili niyo mga kapatid, bakit nga ba? Amen? Amen. Minsan mga kapatid, sa trabaho mga kapatid, ako itong hirap na hirap. Ako itong overtime ng overtime, pero pagdating ng sahod, bakit ganun? Ang laki ng kaltas sa akin. So, marami tayong murmuring, marami tayong katanungan, marami tayong reklamo sa ating pong mga buhay. Amen? Amen. Pero I want to tell you mga kapatid, our righteous judge is coming very, very soon. Amen. Amen? This is the last days mga kapatid. Marami ng sign mga kapatid sa Biblia na nangyayari sa panahon natin ngayon. Amen? Kaya ang iba mga kapatid, sinasabi ng iba, sa amin kayo sumama. Dito, maliligtas kayo. No? May mga ganyan mga kapatid. Sa amin kayo sumama. Hindi ka na magbubuhat ng speaker, hindi ka na maglilipat-lipat ng church. Sa amin kayo sumama, may permanent kaming church. Very convenient, mga kapatid kaibigan. Pero mga kapatid kaibigan, ang masasabi natin dyan mga kapatid, merong final destination ng tao. Amen. No? Magkita-kita tayo sa final mga kapatid. No? Alam niyo po kapatid, it doesn't mean kung saan tayo dadalo. Mga kapatid. No? Basta magtuloy-tuloy ka lamang. Amen. No? Walang pilitan dito, walang pipigil sa inyo mga kapatid. Kung saan niyo gustong pumunta, dumalo mga kapatid. Pero sa pagdalo mo, make sure mga kapatid kaibigan, yan idadalhin kayo sa langit. Amen. Amen? Amen. Are you with me? Amen. Tiyakin mo lamang yung pagdalo mo mga kapatid, yung pag-sakripisyo mo sa gawain ng Panginoon, yan ay papuntang langit. Amen? You can make it to the rapture. May rapture mga kapatid, no? Amen? Yung buhay ng tao mga kapatid, limitado lamang dito sa mundo. Amen. Amen? At ang buhay ng tao, dalawa lang po yung pagtutunguhan niya. No? 2 H lang yan mga kapatid. Huwag kayong malilito. No? Hell or heaven. Amen. Dalawa lang yan mga kapatid. It is appointed to man once to die and after this judgment. Amen? Wala pong dapat dito mga kapatid. No? Salamat sa Diyos dahil tayo po ay napapaalalahanan in these last days mga kapatid na tayo po ay huwag na tayong magpatumpik-tumpik sa paglilingkod sa ating pong Panginoon. Amen. Dahil hindi po nagbibiro ang panahon po natin. Amen. Amen? Sa balita pa lang sa Facebook, scroll ka dyan. Amen? Medyo parang umungutod sa face mask. Amen? Scroll ka sa Facebook mga kapatid, makikita mo dyan, marami nagpo-post. Jesus is coming very, very soon. No? Amen? Hindi natin may pagkakailayan mga kapatid. Hindi natin may pagkakailayan. Dahil ang panahon natin ay pagulo ng pagulo. Amen. Ang panahon natin ay pasama ng pasama. Amen. Nasaan yung ating pong hope mga kapatid? Saan po natin inilalagak yung ating pag-asa? Amen. Sa tao ba?
Sa material na bagay? Sa ipon mo? Sana naman may ipon. Sa ano bang mga bagay, mga kapatid? Ilagak natin ang panahon at oras natin sa paglilingkod sa Panginoon. Amen. There is hope in the Lord. Amen. Amen? Pwede ba natin palakpakan ng Diyos? Amen. Praise God. Amen? Para sa kayo natin wala. Amen? Delight. Dedicate your life to God. Amen? Amen. Sabi ng Titus chapter 2 verse 13, looking for the blessed hope and the glorious appearing of the great God and our Savior, Jesus Christ. Alam niyo mga kapatid, kahapon mga kapatid, meron doon prayer and fasting sa Bayama. Na-miss nila brother Mercy. JP, brother Marcelo. Namin mga kapatid, na-miss namin yun sa Bayama. Once a month doon, magkakaroon ng mga prayer and fasting, general prayer and fasting. Buong congregation, ito yung prayer and fasting mga kapatid. At sinasama din ni Pastor doon, Pastor Eleno, yung 10 times awareness, yung pag-aaral po ng eschatology mga kapatid. No? Sayang, layo eh. Praise God, no? At dito natin makikita kung gaano katotoo ang Biblia. No? Pag pinag-aralan po natin yung end times, yung eschatology, na doon makikita natin yung prophecy ni Daniel, magaganap sa New Testament, magaganap sa Revelation, no? Mga kapatid kaibigan, doon tayo mga kapatid, hindi lamang tayo para paalalahanan na tayo ay may hangganan dito sa mundo. Papaalalahanan tayo doon mga kapatid, yung paano tayo makapaghanda, paano tayo makapag-prepare sa ating pong destination. Do you believe mga kapatid, ang ating destination ay sa heaven? Amen. Amen. Ginugulo lang ng kaaway mga kapatid, yung ating destination. Amen? Amen. Kaya, tayo po ay mapapalakahanan na ang pag-asa natin, amen, sa Panginoon lamang, hindi po dito sa mundo. Amen. Dahil kung ang pag-asa mo dito sa mundo, limitado yan mga kapatid. Pwede kayong biguin. Kaya, I need to tell this. You need to hold on to God. Amen. Amen. Hallelujah. Nariyan pa kayo mga kapatid? Amen. Amen. Hold on to God. Huwag mo ilagak ang iyong tiwala sa kanino pa man. Amen. Do not put your trust to anyone or to anyone else. Amen? Do not put your trust to your religious group na kinaaniban. Do not hold on to your pastor. Why? Kasi lahat ng iyan, gawa ng tao. Lahat ng iyan, mga kapatid, may hangganan. Lahat ng iyan ay limitado. Amen? Ang iyong lingkod, pwede kayong biguin dyan, mga kapatid. Amen. Sino nagtitiwala sa akin? Huwag na mga kapatid. Please na, huwag na. Pwede ko kayong biguin, mga kapatid. Your religious organization can fail you. Your parents can fail you. Your boyfriend can fail you. Your girlfriend will fail you. Your friends will fail you, mga kapatid. But Jesus Hallelujah. cannot fail you, mga Amen. kapatid. Praise the Lord. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Kaya ba kayo, Hallelujah. mga kapatid, hindi tayo bibiguin ng Panginoon? Amen. Amen? Ano man ang sitwasyon mo ngayon? Anong sitwasyon mo ngayon? Hindi ko alam, mga kapatid, ang sitwasyon mo. Kung ikaw man ay pinagpapala, or kung ikaw ay nasa matinding pagsubok, kung ikaw ay may karamdaman, nasa taas ka man, mga kapatid, nasa ibaba man ang buhay mo. Amen? Tandaan mo, ang importante, lilipas ang lahat ng bagay. Amen. That's true. You will make it into the finish line. Makakarating ka sa destination mo. Hallelujah. Amen? Amen. Nandiyan pa kayo mga kapatid? Amen. Amen? Alam niyo mga kapatid, ibang-iba na talaga ang ating sitwasyon, ang ating kalagayan ng ating mundo. No? Yan, Israel mga kapatid versus Iran. No? Mga involved dyan, mga superpowers na bansa, mga kapatid, kaibigan. Amen? At alam ko mga kapatid, hindi naligid sa inyo kaalaman yan eh. Marami nang nagbabalita sa inyo yan. The end is near. Jesus coming soon. Amen. Amen? Alam niyo po na ganito yung mangyayari sa ating mga kapatid. Amen? Na kapag tayo po ay
or yung mga lahat ng mga ngaral ituro ng ituro about end times, about Jesus coming soon, about the end is near. Isa lang nasabi ng mga tao, mga kapatid niya. Sus! Tagal ng balita yan. Panahon pa yan ni Kopong-Kopong. Amen? Amen. Alam niyo mga kapatid, ang tao, hindi yan sa pabata na pabata. No? Tingnan yung katabi mo. Bumata ba yan? No? Amen? Mukhang bata lang, pero dumadating yung edad natin mga kapatid. No? Napakabilis ng panahon. Amen? Kaya mga kapatid, ang pagdating ng Panginoon mga kapatid kaibigan, ay parang katulad ng panahon po ni Noah. Amen. Alam niyo yung panahon ni Noah mga kapatid? Sino nag-aaral dito ng Noah's Ark? Madala sa Sunday School. Amen. Amen. Yung si Noah po ay gumawa ng isang arko. Pinagawa siya ng arko ng Panginoon mga kapatid na umabot ng 120 years. Amen. Madaming tao ang bumabati ko sa kanya. Amen. Habang ginagawa niya yung arko, napakalaking arko ng mga kapatid. Amen. Magbasa niya sa Genesis. Tama, Genesis? Genesis mga kapatid. People mocking at him, si Noe mga kapatid. Sabi ng mga tao, sus! Si Noe, nasisiraan ng bait yan. Magtatayo ng arko sa ibabaw pa ng bundok. Di ba? Amen? Pero mga kapatid, Noah is still pursuing what God told to his mga kapatid. Amen. Ginawa ni Noah kung ano yung nais ng Panginoon sa kanyang buhay. Amen. Amen? Hindi siya nagpatinag sa mga bumabato sa kanya, sa mga nagmamak sa kanya. Nag-aalipusta, bumabatikos. May mga ganyan tayo mga kapatid, no? May mga basher tayo sa ating buhay. No? Huwag nating pansinin yan mga kapatid, yung mga basher sa ating buhay. Once na ikaw ay naglilingkod sa Panginoon, yung iba mga kapatid, tatawanan tayo. Yung iba, questioning tayo. Yung iba, mga kapatid, amen, babatikusin tayo. Pero, keep on serving God. Naalala niyo last week mga kapatid, yung ating pong pinag-aralan, keep on serving the Lord. No matter what happened. Binabatikos ka man, sinusuportahan ka man, anumang sitwasyon ng iyong buhay, magpatuloy kang mag-serve sa Panginoon. Amen. Amen? Amen. Makakaasa pa ang Diyos na ikaw ay magpapatuloy. Amen. Amen? Pwede ba natin palakpakan muli ang Panginoon? Hallelujah! Alam niyo mga kapatid, ang pagdating muli ng Panginoon ay parang pagdating ng panahon ni Noah na na ang tao mga kapatid busy at abala-abala sa kanilang mga agenda sa buhay. No? Katulad ngayon mga kapatid, napakaraming tao sa Nagoya pero isa tayo mga kapatid sa pinili ng Panginoon. No? Na tayo po ay nakakadalo ng gawain, tayo po ay napapaalalahanan. Yung iba hindi napapaalalahanan. Yung wala dito mga kapatid. Amen? Like Noah mga kapatid, no? Na hindi nila namamalayan na dadating na parang ang Panginoon. Amen? Pero nangako ang Diyos mga kapatid na hindi nalilipulin ang mundo sa pamamagitan ng baha. Pero sa apoy na mga kapatid. Amen. Amen? Last year mga kapatid, kung nakikita natin yung sa Los Angeles, yung wildfire, no? Grabe yun. Amen? Talagang grabe yun mga kapatid. Wildfire pa lang yun. Imagine kung uulan pa ng apoy. Amen. No? Yung buong, kunwari, buong Nagoya. Huwag naman, no? Huwag naman. Huwag naman ngayon. Amen? Praise God. Nagoya agad target. Kung bawa, ibang prefecture, biglang inulan ng apoy. Grabe, sunog yun mga kapatid. Amen? Ginawa ng Panginoon yan sa panahon mga kapatid ng Sodoma and Gomorrah. Amen. Nasunod mga kapatid. Amen? At wala ang nakaligtas ni Isaac sa kanila. Ang nakaligtas lamang mga kapatid, sino? Si Lot at yung Si dalawa Lot. niyang anak. Salamat sa Bible scholar natin. Praise God. Kaya mga kapatid, amen? Hallelujah. Alam niyo, matalino pa rin talaga ang Panginoon. Amen. Amen? Kasi, ang Panginoon advance yan mag-isip. Kasi kung gugunawin ang mundo sa pamamagitan ng baha, katulad ng kay Noah, madaming submarine. Sige Lord, okay lang, marunong ako maglangoy. No? Pero talagang ang Panginoon, advance talaga mag-isip.
Gugunawin niya ang mundo sa magitan ng apoy. Wala kang kaligtas doon. No? Kahit sino mga kapatid. Pero mga kapatid, kaibigan, huwag kang mag-alala. Ang Panginoon nagbibigay ng free will. Amen. Pag sinabing free will, you are free to decision which destination you want to be. No? Kung anong destination ang gusto mo. Sabi ko nga kanina, dalawa lang yung destination ng tao pag namatay. Huwag kayong malilito. Hell or heaven. Sa Tagalog. Amen. Langit At at impyerno. no, malinaw. Amen? Hindi lupa. Saan mo gustong mag-spend ang eternity? Question mark. Basta yun. Saan mo gustong mag-spend ang eternity? Eternity sa hell, eternity sa heaven. Amen. Praise God. Napakahirap. Huwag kang mahirap ang mamili dyan, mga kapatid. No? And I want to ask you a question. Anong paghahandang ginagawa mo? No? Kung gusto mo sa heaven, anong paghahandang ginagawa mo? Kung gusto mo sa hell, anong paghahandang ginagawa mo? Amen? Nandiyan ba kayo? Amen. Natakot na kayo mga kapatid. Amen? Hallelujah. Meron dalawang wise men mga kapatid kaibigan. Kwento to ni pastor natin, nakuha ko lang din. May dalawang wise men na nag-usap. Yung isang wise man mga kapatid, meron siyang ibon. Nasa likod na niya nakaganto mga kapatid. Hawak niya yung ibon. Tinanong niya yung isang wise man, hulaan mo kung anong, yung ibong ito ay buhay or patay. Siyempre, madaling din yung isa, wise man nga eh. Pag sinabi kong patay ang ibon, papakawalan mo, mamamali ako. Pag sinabi ko namang buhay ang ibon, Papatayin mo, sasakalin. sasakalin mo yan. No? Anong ibig sabihin nun mga kapatid? Ang kaligtasan ng ibon ay nasa kamay ng isang wise man. Amen. Ganon din yung ating buhay mga kapatid. Amen. Kaibigan. Praise God. Yung buhay natin nakasalalay sa ating mga kamay. Saan tayo nag-i-invest ng ating buhay? Saan natin ginagamit yung ating oras? Saan natin ginagamit yung ating time mga kapatid? Amen? Sa Panginoon ba? Sa paggawa ba? Sa kalooban ng Panginoon? O sa paggawa na kalooban ng Diablo? Ganun lang mga kapatid, mga kaibigan, kasimple po. No? Amen? Nandiyan ba kayo? Amen. Amen. Ibig sabihin mga kapatid kaibigan, nasa ating mga kamay ang pagpapasya. Amen. Because your choice matter most. Amen. Amen? Mahalaga yan mga kapatid kaibigan. Listen! You need to prepare to eternity. No? Dito sa mundong ito, tayo ay madaming haharaping trials, mga circumstansya ng ating buhay, maraming mga testing sa ating pamumuhay pananampalataya, na habang tayo ay naglilingkod, na habang tayo ay gumagawa sa kalooban ng Panginoon, na habang tayo ay susumikap, sundin ang kalooban ng Panginoon sa ating mga buhay. Amen. Dadanas tayo ng samot-saring kapaguran. Na minsan nakokompromise natin yung ating sarili. Lord, ito pa ba'y kalooban mo sa aking buhay? Amen? Nandiyan pa kayo mga kapatid? Amen. Amen. Pero kung ikaw ay discouraged or meron ka galit mga kapatid, or natisod ka sa iyong brother, sa iyong sister, huwag mong idadamay ang Panginoon. Amen. Amen? Amen. Huwag mo idadamay ang Panginoon. Hayaan mo ang pagmamahal ng Panginoon na siyang mangibabaw pa rin. No? Let your prayer be a habit in your life. Pag-pray mo, kung ikaw may nakagalit, panalangin mo yan. Lord, alisin mo tong inis sa aking puso. Lord, huwag mo hayaang matisod ako. Lord, huwag mo hayaang matisod si brother sa akin. Amen? Pag in love ka sa Panginoon mga kapatid, hindi mo isipin kung dapat ka bang manalangin. Amen. Kamusta yung ating prayer life? Mahalagang kamustahin natin yung prayer life natin. Dahil yung prayer natin, yun yung ugnayan natin sa Panginoon. No? Katulad ng testimony ni Brother Marlon kanina. No? Mahalaga yung prayer sa ating buhay. Amen? Hallelujah. Pag may problema ka mga kapatid, lumuluhod ka na ba agad sa Panginoon? Amen. Pag may problema ka, huwag mong ipopost sa Facebook. No? Dahil wala namang Facebook account ang Diyos. Amen? That's reality, no? Kapag nagigipit ka, mga kapatid,
May kasabihan ng mga Pilipino, no? Kapag gipit ang isang tao, Sa Bombay sa kumakapit. Bombay kumakapit. Walang Bombay. Pero ang pagka-Kristiyano, pag ikaw ay nagigipit, sa Panginoon ka lalapit. Amen! Praise the Lord! Hallelujah! Dahil hindi Amen! ka bibigoyin ng Diyos. Amen! Hallelujah! Dumiretsa ka sa Panginoon, mga kapatid. Huwag sa Bombay. Ang sabi ng Bible, mga kapatid, call unto me and I will answer thee. Amen! Amen? 24/7, tumawag ka sa Panginoon. No? Huwag mong isipin na tulog ang Panginoon, hindi natutulog ang Diyos. Huwag mong paniwalaan yung kanta ni Gary, na natutulog ba ang Diyos. Ang Panginoon, 24/7 gising yan. Amen? Just call unto me and I will answer thee. Amen! And I will give you, pinapakita ko sa iyo ang mga bagay na hindi mo pa nakikita. Amen? Amen! Praise God! Hallelujah. Prepare for eternity. Huwag kang makontento sa makabutong bagay, mga kapatid. Are you satisfied, mga kapatid, sa mga makabutong bagay? Kasi kung hindi ka na naapektuhan ng salita ng Panginoon, no? Kung nag-worship parang wala, napakalayo ng Panginoon sa buhay mo, maaaring meron ng ibang bumusog sa iyo. Amen! Amen? True! Sabi ng ating niya, dedicate your life to God. Pabasa ulit mga kapatid, baka nakalimutan. Dedicate your life to God. Ito yung panahon, mga kapatid, you need to dedicate your life to God. Sabi nung nakaraang pag-aaral, keep on serving the Lord. Ngayon naman, dedicate your life to God. Hindi ko alam bakit yung pinasabi sa akin ng Panginoon, mga kapatid. Alam ni Sister Daryl yan, dalawang topic yung pinagpilian ko. Almost kahapon lang talaga, mga kapatid, binigay ng Lord yan. Amen? At alam ko, mga kapatid, yung mensahe na yan ay gagamitin ng Panginoon para sa iyo, Amen. para sa akin, para Amen. sa ating pong lahat. Yes, amen. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. And people of God, mga kapatid, kaibigan, hindi natin alam mangyayari sa mga susunod na araw. Hindi po ako nagpa-prophecy dito, mga kapatid. No? Hindi po ako hindi po ako nagpa-prophecy dito, mga kapatid. Kundi ang sinasabi ko dito, mga kapatid, yung araw na ihatog natin ang ating mga sarili bilang haing buhay, banal at kalulugod sa harapan ng Panginoon. Amen. Hallelujah. Amen. When you dedicate your life to God, inaalay natin yung ating pong buhay. Amen. Lord, ito yung buhay ko, Lord, gamitin mo. Lord, ito yung kahinaan ko, Lord. Sa kabila ng kahinaan, gamitin mo yung kahinaan kong ito para maging kalakasan, Lord. Amen. Hallelujah. Amen? Hindi na ikaw yung masusunod sa iyong buhay. Pag dinedicate mo yung sarili, hindi na ikaw ang masusunod sa iyong buhay, kundi si Kristo na. Amen. Kapag nag-dedicate ka sa Diyos, amen, binibigay mo yung priority mo sa Panginoon. Lord, ikaw na yung priority ko. Lord, ikaw na yung masusunod sa aking buhay. Ang Panginoon, mga kapatid, napakabait talaga eh. Amen. Hindi niya tayo ginawang robot. Amen. No? Di ba? Biruin mo yung robot, mga kapatid. Dumidepende siya sa control ng master niya or yung inventor niya. Pero tayo, mga kapatid, binigyan niya tayo ng kalayaang mamili. Amen? Amen. Sa oras ito, mga kapatid, kaibigan, piliin mo ang Panginoon. Amen. Sino ang nais pumili sa Panginoon? Magsabing, praise God! Praise God. Hallelujah. Amen. Hallelujah! Ito yung panahon, mga kapatid, na bigyan natin ng taon ang paglilingkod sa ating pong Panginoon. Amen. Ibigay na natin yung best natin yung paglilingkod, mga kapatid. Narito din naman tayo, nagsakripisyo ka ng oras, ng panahon mo. Amen? Ibigay mo na yung the best. Sa pag-aaral ng mentoring, mga kapatid, merong tinatawag na tunay na pagsamba at merong hindi totoong pagsamba. Amen. Piliin natin yung totoong pagsamba na sumasamba tayo sa Panginoon. Amen. Na kumukolekta tayo sa Panginoon. Amen? Amen. Hallelujah. Alam niyo, mga kapatid, meron dalawang karakter ng tao, mga kapatid. Sa huling kapanahunan. Merong dalawang uri ng tao. Yung una, amen, may mga taong lalayo ng gusto sa Diyos. Yung pangalawa, meron ding mas lalapit pa sa Panginoon. Amen? Amen. Ikaw ba yung taong naghahanda sa iyong buhay sa pagbabalik ng Panginoon? O ikaw ba yung taong, mga kapatid, na inihanda yung iyong buhay, mga kapatid, sa iyong sarili lamang? Amen? Dalawa lang po yan, mga kapatid. Kung noon, mga kapatid, nananalangin ka,
Amen? Sino nananalangin dito? Amen. Amen. Praise the Lord. Amen. Bago pumunta dito, nanalangin. Amen. Amen? Kung nananalangin ka mga kapatid, iyan yung panahon mga kapatid. Ito na yung panahon para dagdagan mo ang panalangin mo. Amen. Amen? Sa umaga mga kapatid, sa tanghali, sa gabi, bago ka matulog, manalangin ka. Sa trabaho. Hallelujah. Amen? Manalangin ka. Alam ko mga kapatid, kapag in love ka sa Panginoon, amen? Palagi kong kumukonekta sa Panginoon. Amen. No? Lahat ng gagawin mo, ina-acknowledge mo ang Diyos. Amen? Alam niyo, may isa pang kwento dyan mga kapatid, no? Diyan tayo nagigising sa mga kwento. Kasi mga kapatid. Alam niyo, sa isang church mga kapatid, amen? Merong isang pastor nung nagsabi, "Sino may ng demonyo? Magsitayo!" Yung isang sister, tulog. Biglang tumayo. Nagulat. Pagtingin niya sa likod niya, walang nakatayo. Pero pagdating mo sa harap, yung pastor nakatayo din. Sabi niya, "O pastor, dalawa lang tayo." Sabi ng pastor, "Huwag mo lang akong idamay, sis." Di ba mga kapatid? Amen? Amen? Sinong in love sa Panginoon? Amen. Yung wala kang iniisip kundi ang Diyos lamang. Amen. Yung tibok ng puso mo, ang Panginoon lamang. Amen. Hallelujah. Yung iba nakukurnihan dito, sus! Payak-iyak ka dyan. No? Pero pag na-realize nila, pag nagkaroon sila ng personal encounter sa Panginoon, at pag na-inlove sila sa Panginoon, may intindihan nila yung mga kapatid. Amen. No? Maunawaan nila yun. Hindi natin kailangang ipilis sila na kailangan ito din yung maramdaman mo. No? Hayaan mo ang Panginoon ang kumilos, ma-personal encounter nila ang Panginoon. Amen. Para sila po ay may love sa Diyos. Amen. Amen? Are you in Amen. love in God? Amen. Hallelujah. Pwede mo pumalakpak lahat ng ilap sa Panginoon. Amen? Kapag ang Diyos, mga kapatid, ay hinahayaan mo ang may-ari ng buhay mo, no one or nobody can stand Yes. against you. Amen. Hallelujah. Because greater is He that is in you that is in the world. Whew, hallelujah. Hallelujah. The Lord says, if you dedicate your life to God, sabi ng Panginoon, I will never leave you, nor forsake you. Amen. Hindi kita iiwanan, hindi kita papabayaan. Amen. Whew, hallelujah. Hallelujah. Napakasarap, mga kapatid. Yes, Na may Diyos hallelujah. tayong maasahan. Amen. Na may Diyos tayo na mahihinga ng saklolo. Amen. 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 Sa panahon na hindi natin alam ang gagawin. Yes, hallelujah. Whew, hallelujah. Hallelujah. Praise God. Ang gusto niya lang mga kapatid, unahin mo sa iyong buhay. Amen. Yung pagdalo mo mga kapatid, iyan ay sign na inuna mo ang Panginoon. Amen. Amen. Praise God. Unahin mo siya. Set your priority to God. Dedicate your life in prayer. Amen. Pag meron kang problema mga kapatid, huwag mong kausapin kung sino-sino. No? Kasi ibang payo ang bibigay sa inyo. Amen? Pero kung Panginoon, kung kakausapin mo ang Panginoon mga kapatid, yung problema mo, maiibsan agad yan. Amen. Masusolusyonan agad yan mga Amen. kapatid. Dahil ang Panginoon mga kapatid, nagbibigay ng direksyon sa mga nawawalan ng Amen. direksyon. Hallelujah. Ang Panginoon nagpapagaling sa mga may Amen. karamdaman. Hallelujah. Ang Panginoon nagsusuplayan ng mga kailangan ng mga tao. Yes. Hallelujah. Hallelujah. Alam mo mga kapatid, yung trials mo, yung circumstances, yung pinagdadaanan mo ngayon, may purpose ang Panginoon dyan. Bakit mo pinagdadaanan yan? Hindi ka bibigyan ng problema ng Panginoon na hindi mo kakayanin. Amen. Hindi ka bibigyan ng problema ng Panginoon beyond, mga kapatid, sa iyong kakayanan. Amen. Amen? Sabi nga mga kapatid, pag hindi ka magkakaroon ng karamdaman, paano mo malalaman na ang Panginoon ay kaya magpagaling? Amen. Pag hindi ka nagkakaroon or hindi ka kinakapos, paano mo malalaman na ang Panginoon ay good provider? Amen. Paano mo malalaman na ang Panginoon, hallelujah, kung ikaw ay nawala ng direksyon, paano mo malalaman na ang Panginoon nagbibigay ng direksyon? Amen. Kung Praise perfecto God. ang buhay mo ngayon. Amen. Ikilala mo Hallelujah. ang Diyos. Amen. Hallelujah. Kaya minsan dito sa Japan, mga kapatid, ang hirap. Mahirap talaga yung mga missionary pastor, mga kapatid. Nahihirapan silang mag-mission dito sa Japan. Bakit? Ang Japan very convenient, mga kapatid. No? Yung simpleng katrabaho mo lamang, kaya mag-afford ng sasakyan, kaya mag-afford ng bahay.
No? Nakakapamuhay sila. Yung buhay nila ay parang mayaman doon sa Pilipinas, no? Buhay ng mayaman doon sa Pilipinas. Anong gusto ko sabihin mga kapatid? Pag binigay sa iyo mga kapatid, ginawang perfecto ng Panginoon or ginawang convenient ng Panginoon yung buhay mo, may hirapan kang kilalanin ng Diyos. Amen. Minsan iisipin mo, sus, pinagpapala naman ako. Hindi ko na kailangan ng Panginoon. Minsan ganun ang tao mga kapatid kaibigan. Which is wrong mga kapatid. Ang pagpapala mga kapatid, hindi lamang ang nagbibigay, hindi lang ang Panginoon nagbibigay niyan. Pwede ka rin pagpalain ng kaaway. Amen. Sa pagpapala, ang binibigay ng pagpapala ng kaaway sa iyo mga kapatid. Amen. Huwag niya para kalimutan mo ang may pala sa iyo. Amen. Amen. Hallelujah. Shall we clap our hands? Lahat ng pinagpala. Lahat ng pinagpalo. Amen. Amen. Yung pagpapala mga kapatid, pinagpapasalamat natin yan sa Panginoon. Maging yung pagpapalo mga kapatid. Dahil sa pagpapalo, doon natin makikita mga kapatid ng Panginoon ay may purpose sa ating pamumuhay. Amen. Hallelujah. Nandiyan pa kayo mga kapatid? Amen. Amen. Kapag ba ikaw ay naglilingkod mga kapatid, ikaw ay tumutugtog, ikaw ay umaawit sa Panginoon, ikaw ay nag-aayos ng upuan, no? Ikaw ay dumadalo, ikaw ay social winning mga kapatid. Ginagawa mo ay nagpe-pray ka or nag-attend ka sa Bible study mga kapatid. Ikaw ba yung mga kapatid, ginagawa mo ba yan? Anong motivation mo? Nag-expect ka ba ng something in return sa'yo? Amen? Amen. Pag nag-expect ka sa Panginoon, ibibigay niya ang desires ng puso mo. Pero kung nag-expect kayo sa akin mga kapatid, hindi ko kayo kaya payamanin. No? Kaya ko lang mga kapatid, luto ako kayo ng pansit. Hindi pansit ko dyan na kakainin natin. No? Ang kaya ko lang mga kapatid, kamayan kayo. Or sa gaya ng Panginoon, makapag-share sa inyo mga kapatid. Yan lang ang kaya ko. No? Yung expectation nyo mga kapatid, hindi ko kayang ibigay. Amen. Pero ang Panginoon, hallelujah, Amen. na ating sinasamba, na ating pinagpupurihan, Hallelujah. ay kayang ibigay Hallelujah. sa iyo. Amen. Praise the Hallelujah. Lord. Alam ko, there is something in your heart, there is something in your mind, na nais mong ipagkaloob sa iyo ng Panginoon. Just hold on to God. Amen. Amen. Hallelujah. Delight your life to God. Amen? Hallelujah. Yan nga mga kapatid, ang nangyari mga kapatid sa buhay ni Apostle Paul. Sabi ng verse kanina na tinaral ni brother, sa testimony niya ni brother JP, no? Take up your cross, deny yourself, take up your cross, and Follow die. Jesus. And follow Jesus. Die daily mga kapatid. Ano ibig sabihin yun? Patay ba si Apostle Paul araw-araw? No? No, mga kapatid. He let God live in his life. Hinahayaan niya ang Panginoon ang siyang mag-direct ng kanyang buhay. Amen? Hindi po ibig sabihin yun. Yung sinasabi mo mga kapatid, yung will mo Lord, ang siyang masunod sa aking buhay. Yung will ko Lord, patayin mo to. Yung will Amen. mo lamang Panginoon, ang masunod sa aking Hallelujah. buhay. Amen? Amen. Ang buhay natin dito mga kapatid sa mundo, meron yan purpose mga kapatid. No? Why you are here today? You have a purpose mga kapatid. Amen. Praise the Lord. God chosen us to be loyal to Him. Mm. Amen? Now is the time mga kapatid to dedicate your life to God. Ano mangyayari mga kapatid kung susunod tayo sa Panginoon? You will accomplish what God's purpose in your life. Amen. Hallelujah. 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 Balik tayo mga kapatid. Malala talaga ang mundo natin ngayon mga kapatid. Amen. Dito kayo sa amin, yung mga sinasabi ng iba mga kapatid, dito kayo sa amin, kami lang ang maliligtas. Amen. Na kapag hindi ka nag-join sa kanila, parang ang KJ mo. No? Dito ka sa amin, sa grupo namin. No? Huwag kang mag-change ng focus mga kapatid. Amen? Huwag kang mag-change. You need to accomplish what God's will in your life. Amen. May pala ako. No? Ngayon mga kapatid, dapat mong ma-accomplish ang nais ipagawa sa iyo ng Diyos. Amen. Amen. In these last days, gusto ko kayong paalalahanan. Malapit na po tayo magtapos mga kapatid. Dapat natin gawin ang nais ipagawa sa atin ng Diyos sa atin po mga buhay. Amen. Hindi ko alam ang buhay niyo mga kapatid. Hindi ko alam ang motivation niyo. Hindi ko alam ang focus niyo mga kapatid. Amen. But I want to tell you, nais ng Diyos ma-accomplish mo
ang nais niya sa iyong buhay. Amen. Amen. Huwag kang mag-change ng focus mga kapatid. Still preparing tayo sa ating eternity. Yun ang i-focus natin. We dedicate our life to God. Amen. In prayer, or ano man ang ating magawa para sa gawain ng Panginoon. I'm so blessed mga kapatid. Ayan, si Brother JP, no? Nag-commit sa multimedia. Amen. Praise the Lord. Sa ating instrument, mga kapatid. Sa ating mga soul winner. We appreciate you mga kapatid. Sila brother. Sa inyong mga pagkukommute, we appreciate you mga kapatid. Amen? And that is why you accomplish what God told you today. Amen. No? Yung paggawa mo sa ministry, maliit man yung bagay para sa ibang tao, pero malaking bagay yan sa kaharian ng Panginoon. Amen. Malaking ambag yan sa gawain dito sa Amen. Nagoya. Amen? At mga kapatid, sasabihin sa inyo ng Panginoon someday, well done. Good and faithful servant. Hallelujah. Hallelujah. Kaya huwag tayo mag-change ng focus mga kapatid. Huwag tayo mag-change ng focus sa Lord. Kung ang focus mo ay lumapit sa Panginoon, kilalanin mo ang Panginoon, hallelujah. Straight lang. Hallelujah. Mga kapatid, ito yung mensahe na nais kong itatak sa inyong isipan mga kapatid. Bago pa man dumating ang mga kaguluhan, yung gera mga kapatid, masabi natin na hindi tayo apektado dyan, malayo sa atin. Wala pong nagwawagi sa gera, lahat po apektado dyan mga kapatid. No? Amen? Dito sa pagulo ng mundong ating ginagalawan. Amen? Bago pa man mangyari ang kaguluhan ito, isipin mo mga kapatid, kung ikaw ay magulang mga kapatid. Amen? Isipin mo yung iyong mga anak. Isipin mo yung mga mahal mo sa buhay. Sila ba ay committed na sa Panginoon? Ito yung tayo mga kapatid. Alam ko, nais ng Panginoon na ipasabi sa iyo ito. Ito yung tayo mga kapatid na paalalahanan mo sila. And of course, your life mga kapatid kaibigan. Bawat isa sa atin. Kung ikaw ay hindi pa dedicated and committed sa Panginoon, ito yung oras mga kapatid. Ngayon na yung oras. Huwag mo nang ipagpabukas pa. Amen. No? Today is the day of salvation. Amen. Wala tayong, paulit-ulit kasi sinasabi ito, walang pinangakuan dito na buhay pa sa bukas. Amen. Maaring may mga plano tayo, may mga agenda tayo sa araw ng bukas. Pero hindi natin alam kung gigising pa ba tayo. Ang Amen. tanong doon, ang gising mo ba? Doon ba sa dalawang H? Doon sa hell or doon sa heaven? Amen? So, kung ikaw ay nag-decide ngayon, mga kapatid, na sumunod, i-commit ang iyong buhay sa Panginoon. Amen? You have the assurance sa iyong destination. Hallelujah. Amen. Amen? Hallelujah. Sabi ng awit, mga kapatid, favorite ko ito nung ako elementary pa. Sabi ng, kailan pa ibibigay ang buhay mo't lakas sa Kanya na nagbigay sa iyo ng buhay na wagas. Amen. Ang pangalan niyang banal kailan itatanghal. Kung wala ng pagkakataon at huli na ang lahat. Sabi doon, kung wala ng pagkakataon, kailan pa ikaw maglilingkod sa Panginoon? Amen. Kung wala ng pagkakataon, kung huli na ang lahat. Kaya kung meron ka pang pagkakataon mga kapatid na mag-commit sa ating pong Panginoon. This is the Hallelujah. time. Yes, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Huwag mong hayaan na mahuli ang lahat. Marahil sa iyong pakikinig ng salita ng Diyos mga kapatid. Minsan, medyo masakit talaga mga kapatid. Ganyan talaga ang salita ng Panginoon. Amen? Kapag ikaw ay nakakapakinig mga kapatid ng salita ng Panginoon at ikaw ay nasasaktan, natatamaan ka pa, natatablad ka pa mga kapatid. Ibig sabihin nun, may pag-asa pa sa iyong buhay. Amen. Pero kung nire-reject mo ang salita ng Panginoon na iyong napapakinggan, hallelujah, nire-reject mo ang pangungusap ng Panginoon sa iyong buhay, hallelujah, that's the time matakot ka. Baka hardened na yung puso mo. Amen. Baka matigas na yung puso mo mga kapatid, kaibigan. Hallelujah. Amen? Amen. Alam niyo mga kapatid, ginagawa namin ito mga kapatid. Amen? Ginagawa namin itong sacrifices na ito. Amen? Para sa Panginoon mga kapatid. Amen?
Hallelujah. Ginagawa namin mga kapatid yung will ng Lord sa buhay namin. Amen. Kailangan sabihin ko ito mga kapatid para darating kayo sa buhay na walang hanggan. Ito'y pangako ng Diyos sa atin mga kapatid kaibigan. Ang pangako ng Diyos ay buhay na walang hanggan para sa Amen. atin. Hallelujah. At ayaw niyang maiwan ni isa sa atin. Amen? Sa kanyang puling pagbabalik. Kasi pagbalik ng Panginoon, wala nang second chance doon. Oh, wait lang Lord. Nakalimutan ko yung Bible ko. Oh, wait lang Lord. Nakalimutan ko muna lang. Wala nang second chance doon mga Amen. kapatid. Pag bumalik ang Panginoon, finish niya. After that mga kapatid, judgment na yun. Hallelujah. Gusto kong maging handa kayo mga kapatid kaibigan. Yamang tinawag ang inyong lingkod dito sa lugar ng Nagoya mga kapatid. Nais kong maging prepared kayo spiritually. Amen. Be prepared spiritually more than anything else. Amen. Hallelujah. Hindi ko kayong bigyan mga kapatid. No? Ng anumang mga bagay. Hindi ko kayong bigyan ng magandang buhay. No? Parang tatay lang. Hindi ko kayong bigyan ng magandang buhay mga anak. No? Ang sasabihin ko lang mga kapatid, maging handa tayo sa muling pagbabalik ng Diyos. Amen. Itong nangyayari sa ating mundo, mga kapatid, this is the wake-up call para sa atin. Hallelujah. Na para mag-turn yung ating mind, ang ating focus para sa Panginoon. No? Huwag tayo madatnan ng Panginoon ng tutulog sa pansitan. Alam niyo yun? Na abalang-abala, gumagawa ng mga bagay na hindi kalooban ng Panginoon. Ayoko na sasabihin ni isa sa atin mga kapatid, sayang. No? Paulit kasi sabi ito ni Pastor ang team song doon sa Inferno mga kapatid. Sayang na sayang. Yun, no? Sayang. Sayang. Nandun ako sa New Life Fellowship, Nagoya, Japan. Nagpakinig na ako ng salita ng Panginoon, sayang. Hindi ako nag-decide mag-commit sa Panginoon. Amen. Sayang hindi ko dinedicate yung buhay ko. Amen. Sayang. Hallelujah. Huwag mangyari sa atin yun mga kapatid kaibigan. Accomplish what God wanted you to do. Maglingkod tayo ng tapat sa Panginoon. Amen. At ang Diyos ay hindi magkukulang. Hallelujah. Sa ating buhay. Amen. I have 10 minutes. Alam niyo po mga kapatid, kung tatanungin niyo ako, di ka ba napapagod bro sa ginagawa mo? Monday to Saturday, ikaw ay trabaho. Ay, alam niyo ate Dada yan. Dahil kasama ko yung dati sa work. Kaklasmate ko yan sa pag-aantay ng bus doon. Almost, hindi na kami nasisikatan ng araw doon sa katatrabaho. No? Di ka ba napapagod na Monday to Saturday may pasok ka? Minsan linggo pa may pasok ka, panggabi. And Saturday ulit. Ganun lang yung rotation. Alam niyo mga kapatid, hallelujah. Ginagawa ko to mga kapatid, I'm telling you. Si Sister Daryl, nang-commute pa yan, mula Osaka. No? Praise God. Amen. Pakalayo, iba nating kapatiran, malayo ito. Nasa Shizuoka. Nagsasacrifice sila brother, nasa Nakatsugawa, nagko-commute. No? Yung iba sa atin, mga taga-Aichi. No? Kung tatanungin niyo mga kapatid, sila ba hindi napapagod? Amen. Alam niyo mga kapatid, if you are motivated to God, if you dedicate your life to God mga kapatid, yung pagod na yun, mawawala yun. Amen. Amen. Bakit namin ito ginagawa? Bakit natin ito ginagawa? Dahil ibinibigay natin yung buhay natin sa Panginoon. Kaya nais ko kayo mga kapatid, magkaroon ng ganitong puso. Amen. Ginagawa natin ito para ma-accomplish yung nais ng Panginoon sa ating itong mga buhay. Bakit ko ito ginagawa? Ito pangangaral sa inyo mga kapatid. Dahil mahal ko yung Panginoon eh. Naglingkod na din naman tayo mga kapatid. Maglingkod na tayo ng tapat sa Diyos. Hallelujah. Okay lang na pagtawanan ka ng tao. Diba, pagtatawanan ka. Kung pastor ka na. Okay lang yan. Hindi naman mahalaga yung approval ng ibang tao. Amen. Ang mahalaga yung approval ng Panginoon sa atin. Hallelujah. Dahil meron tayong destination na paroroonan eh. Kung hindi natin na-accomplish yung ating pong nais ng Panginoon sa ating buhay, sayang lang. Sayang lang kapatid kaibigan. Alam niyo mga kapatid, yung pagdalo nyo, simpleng pag-invite nyo, nating mga bisita, yung pagdalo nyo sa gawain mga kapatid. Kayo po ay kalakasan sa akin mga kapatid. Yung testimony nyo mga kapatid, it motivates us na mas lalo pong maglingkod sa Panginoon. Hallelujah.
yung testimony niyo mga kapatid. Hallelujah. Yung pag-aani niyo ng offering song, yung pagbibigay niyo. It motivates us na mas lalo pang magsubipag sa Hallelujah. gawain ng Panginoon, mga kapatid. Hallelujah. Kaya mga kapatid, maging kalakasan natin ng bawat isa. Yung katabi mo, tingnan mo. Kalakasan mo yan sa paglilingkod. Hallelujah. Kahit yung iba mga kapatid, gumastos sa sarili na ng pera, makadalo lamang. You inspired me mga kapatid. Alam niyo po mga kapatid, kami dalawa ni Sister Darrell, no? Nung nalipat si Sister Darrell sa Osaka, ako po, nalipat dito sa Laguna. Amen. Hallelujah. Yun po, we sacrificed 2 years mga kapatid, commute kami. No? Halos wala ng pahinga mga kapatid. Yung pahinga namin, gabi lang. Uuwi, trabaho agad. Amen. Pero hindi kami nagsasawa mga kapatid na paglingkuran ng Panginoon. Amen. Lagi siya sabi sa akin si Sister Darrell, kulang pa yan sa lahat ng ginawa ng Panginoon sa buhay natin. Hallelujah. Minsan, babangon ako ng umaga, maghahanda ako ng pagkain namin. Sister Darrell, grabe loob niya sa Panginoon. Ilang oras. Amen. Sabi ko, ang tagal mo naman mag-pray, tanghalian na. Wala nang agapan. Sabi niya kasi lagi, grabe talaga ang Panginoon eh. Grabe ang Panginoon. Amen. Kaya lahat ng ating gagawin mga kapatid, iaalin natin sa Diyos ito dahil wala sayang. Amen. Hallelujah. Dahil ko din maging motivated kayo sa paglilingkod sa Panginoon. Amen. Hallelujah. Hindi tayo mapapagod. Hallelujah. Kung may pagpakataon gawin natin ang mga bagay na yan, ito yung panahon mga kapatid. Yung importante doon mga kapatid, yung now is the time. Yung importante doon, Lord, kung may pagkakataon akong ihandog ang buhay ko sa iyo. Hallelujah. Ngayon na, hindi bukas. Amen. Hindi yung nakaraan. Hindi ka tumitingin sa aking nakaraan, Lord eh. Tumitingin ka sa anong meron ako ngayon. Amen. Hallelujah. Alam niyo mga kapatid, in the book of Revelation, chapter 2, verse 2. Wala po siya sa slide mga kapatid. Sabi ng Panginoon, I know your works, your labor, and your patience. Alam ng Panginoon yung pagsaserve mo sa Kanya. Alam ng Panginoon yung paggawa mo sa kalooban niya. At alam ng Panginoon yung pagtitiis mo. Amen? Hallelujah. He knows everything of us, mga kapatid. But yung point dito, amen, do not forget your first love for Him. Amen. Hallelujah. Do not forget your love for Him. Huwag natin kakalimutan, mga kapatid, yung pagmamahal ng Diyos Amen. sa atin, mga kapatid. God knows all your sacrifices. Hallelujah. But He said, I have something against you. Meron akong something na against sa'yo. You forget your first love. You forget your first love to me. Do you still love the Lord, kapatid? Hallelujah. Hallelujah. Knowing that our time is evil, mga kapatid kaibigan. Hallelujah. Ang kaaway ay parang isang leon na naghahanap ng masisila. Amen. Kaya pag hindi ka maging mapagmatsyag, hindi ka maging mapagbantay, especially spiritually mga kapatid, kaya kanyang sakupin. Amen. Kaya magtataka tayo mga kapatid, yung ibang tao nawawala sa church. Nawawala sa focus nila sa Panginoon. Bakit? Hindi po sila naging mapagbantay. Huwag kang mawawala ng pag-asa mga kapatid. Today is the day of salvation. Amen. Hallelujah. Huwag kang magtapos mga kapatid. Nais kong alalahanin yung mga kapatid, yung first love mo sa Panginoon. Ang tanong ko sa iyo mga kapatid, you will accept the challenge. Ito yung panahon na kung manalangin ka mga kapatid, dagdagan mo yung panalangin mo. Hallelujah. Kung ikaw magsaserve sa Panginoon, dagdagan mo yung serve mo sa Panginoon. Na pagkagising mo sa umaga, Lord, mananalangin ka, Lord. Pagkaingatan mo ako sa trabaho, ingatan mo ako, Lord. Na pag-uwi mo galing sa trabaho, Lord, salamat sa buong maghapon, iningatan mo ako. Yes. Hallelujah. Hallelujah. Pwede ba, Lord, hallelujah, sabi mo sa Panginoon na kung ikaw may sitwasyon, may circumstances ka, may problema ka, pwede ba sabi mo, pwede mo kausapin ng Panginoon eh. Sabihin mo, Lord, pwede ba bang pagaanin yung aking problema? Pwede bang pagaanin yung cross na aking buhat-buhat? Amen.
Lord, hawakan mo ang aking kamay. Hallelujah. Kasi kung ako ang hahawak sa iyo, maaaring ako'y bumigay. Maaaring ako'y bumitaw. Pero kung aano mo ang Panginoon, nahawakan ka, nayakapin ka. Hallelujah. Pag nagdedicate ka ng buhay mo sa Panginoon, mga kapatid, hallelujah. Hindi ka nagdedicate dito sa gawain sa New Life Organization, mga kapatid. Hindi mo yan dinedicate sa inyong lingkod. At sasabihin mo ngayon, mga kapatid, Lord, from now on, you are my priority. Hallelujah. Because I'm so in love with you, Lord. Oo, kapatid, totoo yan, galit ang Panginoon sa kasalanan. Pero ang Panginoon hindi siya galit sa iyo. Amen. 2 Chronicles chapter 7 verse 14. Ito po, matapos po ko dito. If my people who are called by my name will humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then I will hear from heaven and I will forgive their sin and heal their land. Pwede ba tayo mga kapatid? Sa iyo kinauupuan ngayon, pwede kang manalangin, mga kapatid. Pwede mong kausapin ng Panginoon. Alalahanin mo na habang ikaw nananalangin yung first love mo sa Kanya. At hayaan mo yung yakap niya. Your embrace, Lord. Lord, thank you for loving me. Na kahit hindi ako kamahal-mahal, minahal ko ako, Panginoon. Hallelujah. Kausapin mo, Panginoon, mga kapatid. Huwag mong intindihin yung katabi mo. Gawin mo ito, mga kapatid. Huwag mo nang hintayin na sa bandang huli, pagsisihan mo ito, mga kapatid. Habang meron tayong pagkakataon na makakalapit sa Diyos,